Dasalin natin ngayon ang Angelus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa aming pangangailangan, bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib. O maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Danichi Wee. Sa inang ay tinawag ng Diyos
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinakikita po sa atin sa Ebanghelyo si Jesus bilang isang dakilang propeta ng Diyos na nagtuturo ng may kapangyarihan. Maging ang mga masasamang espiritu ay nagpapatotoo kay Jesus bilang isang banal na mula sa Diyos. At sila ay sumusunod sa kanyang utos. Ipinagdiriwang natin ngayon ang National Bible Sunday, Sunday of the Word of God, at Pro-Life Sunday. Nawa ang salita ng Diyos ang ating maging gabay upang makilala si Jesus bilang Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos ay ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahiligan, ikaw na luluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito ay katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo ay nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginoon ay inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon ay inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa atin ay lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon ay inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso ay huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. Ako ay tinukso at doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon ay inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakita ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakita ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito ay hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon,
sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ng sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko ay madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon ay naliliwanagan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi katulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang mga tao at sumisigaw na lumabas. Nagilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya." At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang tanghali. Naalala ko po noong ako po ay nasa seminaryo, yung kwento ko ngayon for this Sunday is a true to life story. Totoong nangyari, hindi yung mga bola-bola ko lang minsan na kwento minsan mapagawa lang ako Pero ito, totoong nangyari, Naalala ko at malinaw pa sa akin noong ako ay second year sa seminary, kami ay ina-assign sa parokya. Tuwing Sabado at Linggo, pumupunta kami sa isang parokya kung saan kami ay magse-serve.
Ganyan yung gawain namin sa seminaryo. Monday to Friday, mag-aaral. Saturday, sa weekend, sa mga parokya. At na-assign ako sa isang parokya dyan sa may Makati. Tagig na siya ngayon. So alam nyo na kung saan. Dyan lang po. Opo, na-assign ako dyan. At kami ng aking batchmates, nagpunta doon. Na-assign kami. Tinanong kami ng mga taong simbahan, lingkod ng simbahan. Tinanong kami isa-isa kung kailan ang aming birthday. Siyempre, sinabi ko naman, akala ko riregaluhan ako eh. Sabi ko, July 16 po. Yan. Isa-isa kami, sinabi yung mga birthday namin. Okay. Wala kaming kaalam-alam. Kaya pala tinatanong yung aming birthday kasi kami ay pinahuhulaan. Tinanong sa manghuhula kung sino sa amin ang hindi magiging pari. Ang gagaling ng mga taong simbahan, ano po? Naniniwala sa mga hula. Sino po naniniwala dito sa mga hula? So, pinatanong, wala kaming kaalam-alam. Di ko naman alam kung para saan yung pagtatanong ng birthday. Ala ko nga, riregaluhan kami. So, nung bumalik, after the week after, pagbalik namin, hesitant silang sabihin kung ano yung hula. Sabi, brother, may sasabihin kami sa inyo. Naalala nyo, tinanong namin kung kailan yung birthday ninyo? Sabi, opo. So, akala ko talaga riregaluhan pa rin. Sabi bigla, kasi pinahulaan namin kayo. Sabi namin, anong hula? Anong sabi ng hula? Sabi daw ng hula, sa aming anim kami. Sa aming anim, ako daw ang hindi makakatapos. Ako daw ang hindi magiging pari. Silang 5 matutuloy. Ngingiti-ngiti lang ako noon. Ganun ba yun? Hula lang yan. Hula lang. Pero pag uwi ko ng seminaryo, dala-dala ko yon. Nasa isip ko yon. Dinamdam ko. At ang bigat-bigat ng isip ko at ng puso ko, sabi ko, hindi pala ako matutuloy. Anong ginagawa ko dito? Hindi pala ako magiging pare. Babalik na lang ako sa pagtatrabaho. Iniwan ko yung trabaho ko. Pumasok ako sa seminaryo, tapos hindi ako magiging pare. Bakit ko pinahihirapan yung sarili ko? Ilang buwan kung dala-dala yon. Yung gigising ako sa umaga, ang bigat-bigat ng loob ko. Yung parang, para saan ako babangon? Para saan itong ginagawa ko kung hindi naman ako magigipalang pare? Napansin ng aking spiritual director, na si Father Dave Concepcion. Kilala niyo po ba siya? Si Father Dave Concepcion, sabi niya, kinamusta niya ako, kamusta ka? Bakit parang lulugo-lugo ka? Wala kang kasigla-sigla. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Kinuwento ko sa kanya yung laman ng isip at puso ko. Sabi ko, Father, pinahulaan kami. Sabi, sa aming batch, sa aming anim, hindi daw ako magiging pare. Hindi raw ako makakatapos. Sabi ni Father Dave, sabi niya, Danichi, manghuhula ba ang tumawag sa iyo? Sino ba ang tumawag sa iyo? Bakit mo pinakikinggan? At simula noon, kinalimutan ko yung sinabi nung manghuhula. Simula noon, binitiwan ko yung dala-dala sa isip ko ng ilang buwan. Lumipas ang taon, yung dating 6, naging 1. Ako ang natira. Mga kapatid, parang ganito po ang aral, parang ganito yung aral na nais sabihin sa atin at ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Anuman ang paniwalaan natin, siyang ating nagiging katotohanan. Kahit na ito
ay kasinungalingan dahil binigyan natin ito ng kapangyarihan. Anumang paniwalaan natin kahit kasinungalingan, nagiging katotohanan dahil binigyan natin ng kapangyarihan. Kaya naman, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomo, sinasabi ni Moises sa mga tao, pipili ang Panginoon ng propetang katulad ko. Siya ang pakinggan ninyo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa inyo. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Tingnan nyo, si Moises na ang nagsabi. Si Moises ang pinakadakilang propeta noon, the greatest prophet, pinakamagaling. Pero sinabi niya, may pipiliin ang Panginoon na mas higit sa Kanya. At yon ang dapat pakinggan. Yon ang dapat sundin. Sino yon? Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang pinili ng Panginoon. Kung siguro iba lang yon, no? Ako na yung pinakamagaling. Sa akin kayo makinig. Ako yung pinakadakila, ako ang iyong sundin, di ba? Pero hindi. Mayroong pinili ang Panginoon at hindi si Moises yon. At walang ibang pakikinggan kundi si Jesus. Samantala, sa ating ebanghelyo, naisakatuparan yon. Yung sinasabi ni Moises sa lumang tipan, naisakatuparan sa bagong tipan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento kung paano nagtuturo si Jesus sa sinagoga isang araw ng pamamahinga. Sabi sa ating ebanghelyo, namangha ang lahat ng tao dahil nagturo si Jesus na parang may kapangyarihan at hindi katulad ng mga eskriba. Yung salita ni Jesus may kapangyarihan na hindi katulad ng sa mga eskriba. Totoo nga, napatunayan iyon dahil nang may pumasok sa templo o sa sinagoga na isang inaalihan ng demonyo, di ba? Narinig natin sa kwento, sinabi yon, habang nagtuturo si Jesus, may pumasok na sinasapian ng demonyo. Nakilala siya nito at sinabing siya ay banal na mula sa Diyos. Kaya totoong makapangyarihan yung salita ni Jesus dahil siya ay mula sa Diyos. Yung kanyang salita ay salita ng Diyos, galing sa Diyos. Kaya nga, kahit demonyo na uutusan ni Jesus, kahit demonyo na patatahimik niya, at kahit demonyo, sinusunod siya. Nung sinabi niya doon sa demonyo, tumahimik ka, umalis ka sa kanya, kahit demonyo, sinunod siya. Ganyan kamakapangyarihan si Jesus. Ganyan kagaling ang salita ng Diyos. Kaya nga magandang itanong, sa ating mga hindi sumusunod kay Jesus, sa ating mga hindi nakikinig kay Jesus, magandang itanong, mas masahol ba ako sa demonyo? Hello? Diba? Yung demonyo, sinunod si Jesus. Bakit tayo ang tigas ng ating ulo? Bakit tayo hindi marunong sumunod sa Diyos? Nakakahiya, no? Nakakahiya. Alam niyo po, napakadaming boses at salita na naririnig natin sa panahon ngayon. Di ba? Ang dami, no? Sa social media lang, ang dami-daming mga kanya-kanyang kuro-kuro, kanya-kanyang komento. No? May gawin ka lang, may maririnig ka. No? Wala kang gawin, may maririnig ka pa din. No? Ang dami-dami. Pero
Sa panahon ngayon na halos lahat may opinyon at kuro-kuro, alin dito ang tinuturing nating totoo? Alin sa mga boses na yon ang tinuturing nating totoo? Sa dami ng boses, sino o kanino ang may kapangyarihan sa atin? Yung bang nagsasabing hindi mo kaya? Meron yan, no? Hanggang diyan ka na lang. Hindi mo kaya. Hindi ka naman magaling. O yung tumatawag sa yung hindi ka maganda. Meron yan, no? Hindi ka maganda kasi maitim ka. No? Tayong Pinoy, ganyan eh. No? Kaya tuloy yung mga may morena, magpapaputi. Ba't ganun? Sa ibang bansa, yung mapuputi, magpapaitim. Alin ba talaga ang pamatayan ng ganda? Yung nagsasalita sa'yo na wala kang mararating, yung mga nagsasabi sa'yo, no? Aling boses doon ang pinakikinggan natin? Aling boses doon ang binibigyan natin ng kapangyarihan? Kaya nga, no, kung pagbabasihan natin yung sinabi sa akin ng spiritual director ko, pwede nyo ring sabihin sa sarili nyo, yung nagsabing hindi ka magaling, tanong mo, yan ba ang pamantayan ng galing? Ikaw ba ang magsasabi para pakinggan ko tungkol sa galing? Yung nagsasabing hindi ka maganda, tanong mo, maganda ka ba? Hirap sa atin, no? Ang galing nating manlait. No? Pero, bakit natin pinakikinggan? Bakit natin pinaniniwalaan? Yung nagsabing hindi ka magaling, ayan, hindi mo tinuloy, kaya wala ring nangyari sa'yo. Yung sinabing wala kang mararating, pinakinggan mo, pinaniwalaan mo, kaya wala ka talagang narating. Yung nagsasabing hindi ka maganda, ayan, binago mo ang iyong itsura. Nung bagong taon, guilty tayo dito. No? Diba? Tiningnan natin kung ano ang sasabihin ng Year of the Dragon. Sino po dyan ang nagtingin, naniwala sa sinabi ng Year of the Dragon? Kaya nga, anong ginawa natin? Bumili ng pangontra. Kasi pinaniwalaan natin. Pero kung titignan natin, hindi naman dragon ang gumawa ng taon. Di ba? Kundi ang Diyos. Kaya nga sinasabi natin, the year of our Lord. Hindi natin sinasabing year of the dragon. Tayong mga Kristiyano, we believe 2024 is the year of our Lord. Dahil ang Diyos ang may akda ng buhay. Ito yung sinasabi sa atin ng ating Salmo Responsorio. Kaya nga sinasabi ng Salmo Responsorio natin, Panginoon ay iyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Pakinggan ang Panginoon at huwag suwayin sapagkat ang salita niya ang may kapangyarihan sa lahat. Walang ibang salitang makapangyarihan kundi kay Jesus lang. Dahil siya'y mula sa Diyos na banal at siya lang ang dapat nating pakikinggan. Amen? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay at nabuhay na at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad. Ialay ang kanyang buhay sa lahat. Taimtim tayong manalangin at ating sambitin, Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Naway mabatid natin ang ating kakulangan sa pangangalaga at pagsasaalang-alang sa ating pangkalahatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito upang tayo ay maging mas mapag-aruga at maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virgen de Guia, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan, bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, ang aming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, ang aming mahal,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Will come to you in the silence. I will lift you all on your feet. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am weak. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am strength for all the despairing, healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magkakaroon tayo ngayon ng second collection upang suportahan ang Biblical Apostolate. Malugod na inaanyayahan ang lahat sa mga sumusunod na gawain sa ating parokya. Sa 2 ng Pebrero, ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na ating Panginoon sa templo at ang kapistahan ng Birhen ng Candelaria. Magdala ng mga kandila sa pagdalo nila sa misa para sa basbas. Ang ating buklod dalangin tuwing unang Biyernes ng buwan ay gaganapin sa 2 ng Pebrero pagkatapos ng misa ng 6 na gabi. Simula 3 ng Pebrero, tuwing unang Sabado ng buwan, muling magpapatuloy at gaganapin ang ating unang dawn procession sa ganap na 4:30 ng madaling araw na susundan ng misa sa 6:00 ng umaga. Wala pong misa sa 6:30 ng umaga. Ang 14 ng Pebrero ngayong taon ay Miyerkules ng Abo. Ang mga schedule ng misa sa araw na ito ay ang mga sumusunod: 6:30 a.m., 7:15 a.m., 12:15 p.m., 5 p.m., 6 p.m., and 7 p.m. Maaari ninyong i-donate ang inyong mga lumang palaspas at iwan sa itinalagang lugar sa harap ng opisina ng parokya. Noong nakaraang linggo, ang ating Pontifical Missionary Work of the Holy Childhood Second Collection ay umabot sa kabuuang 37,682 piso. Maraming salamat sa inyong suporta at atensyon. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ang inyong ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng iyong kabanalan ang iyong sambayanan upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam na kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang